Sa pagkakataong ito, hindi isinama ni Lance si Belinda, na nagpapahintulot sa kanya na magtanim sa bahay. Maaaring bumalik pa rin si Lance, pagkatapos ng lahat, ang kanyang ama ay narito pa rin sa kanyang nakaraang buhay, at kahit na walang relasyon sa dugo, si Teddy ay mabuti pa rin sa kanya, at tiyak na babalik siya paminsan-minsan. Makalipas ang isang araw, nakarating si Lance sa isang maliit na bayan. Magpahinga ka dito ngayong gabi, ipagpapatuloy natin ang ating paglalakbay bukas. Sabi ni Lance kina Megan at Stacy. Mahinang ngumuso si Megan, ngayon ay si Lance ang tumatawag. Tumingin si Lance kay Megan at sinabing, kung patuloy kang humihingi, hindi ako naniniwalang matutulog ako sa iyo sa gabi. Maglakas loob ka. Alam na alam mo kung maglakas loob ako o hindi. Nag-iba ang mukha ni Megan, hindi na naglakas loob na magsalita, kung sakaling hinawakan talaga ni Lance ang kanyang silid sa gabi, hindi ba ito ang katapusan? Kahit na si Megan ay mas malakas kaysa kay Lance, si Megan ay hindi nang ahas na gumawa ng anuman kay Lance, sa pagtingin sa ugali ng kanyang ama, alam niya na ang kanyang ama ay maaaring barilin siya hanggang sa mamatay para kay Lance. Inisip ni Megan ang ginawa ng kanyang ama, at ang kanyang puso ay hindi nakaramdam ng lamig. Sa pag-iisip nito, hindi maiwasan ni Megan na isipin ang blind date na hindi pa niya nakikilala, at lubos niyang hinihiling na sana ay magpakasal na siya sa lalong madaling panahon at umalis sa bahay na ito sa lalong madaling panahon. Nanatili si Lance ng isang gabi at nagpatuloy sa pag-alis kinabukasan, hindi rin pumunta si Lance sa kwarto ni Megan dahil sinabi ni Lance na hindi na siya ganoong klase ng tao, at higit sa lahat, hindi na interesado si Lance kay yon. Si Meng. Sa isang kisap mata, mahigit 10 araw ang lumipas. Sa wakas ay nakarating na si Lance sa Upper Fayama Continent. Pagkarating sa Upper Fayam Continent, naghanda si Lance na manatili sa inn. Sinabi ni Megan, Stacy, pupunta ka ba sa bahay ng iyong tiyuhin, o mananatili ka ba sa inn kasama niya? Ako, mas gusto kong manatili sa inn kasama si Rendan. Ayos lang, hindi kita sasamahan, pupunta ako sa bahay ng tito mo. Humiwalay si Megan kay Lance, na hindi man lang siya pinansin. Sinabi ni Megan sa loob-loob, Rendan, kapag naging matagumpay ang aking blind date, hahanapin kita muli para ayusin ang score, binibigyan mo ako ng mukha sa buong paglalakbay, kung hindi dahil sa hindi maipaliwanag na tulong ni Itay, paano kaya ko bang tiisin ka? Sinabi ni Lance kay Stacy, Stacy, hindi mo na kailangang sundan ako, dapat mong sundan si Megan at manatili sa bahay ng iyong tiyuhin. Bakit? No why? I have things to do after, so I don't have to take you with me, and it's no fun for you to be alone at the inn, instead of being safe. Okay, then I'll go on a blind date with Megan. Whatever, huwag mo lang ibigay ang sarili mo sa isang blind date. Hihihi, huwag ka mag-alala, may pangalan na ako. Sina Stacy at Megan ay magkasamang pumunta sa bahay ng kanyang tiyuhin. Ang tiyuhin ni Stacy, hindi ang tiyuhin ni Megan, sina Stacy at Megan, ay may parehong ama at ina. Matapos manatili si Lance sa inn, lumabas siya. Unang dumating si Lance sa Star Music Square. Hello, dapat ikaw si Lance. Oo, inutusan ako ni Miss Starshing, kung pupunta ka rito, hayaan mong ihatid kita para makilala siya. Salamat. Hindi nagtagal, dumating muli si Lance sa bahay ni Starshing. Lance, sa wakas nakarating ka na. Bahagyang ngumiti si Star, tumangala si Lance kay Star at naramdaman ang pagliwanag ng kanyang mga mata, si Star ay tila karismatikong lahat, maaaring tumingin sa kanya nang walang nararamdamang tibok ng puso. Sa kasamaang palad, si Lance ay hindi nang ahas na magpakita ng malaswang tingin kay Star, sa kasalukuyan, si Lance ay ganap na hindi karapat-dapat sa iba, at si Star ay talagang hindi minamaliit si Lance, tinuturing lamang niya ito bilang isang kaibigan. Magbigay ng respeto kay Miss Star. You and I don't need to be polite, narinig ko na sa garrison na naiwasan mo ang krisis sa Yunluo Immortal Kingdom. Oo. Ngunit naiwasan ko ang krisis dahil sa tulong ng iyong kapangyarihan, sana ay hindi mag-isip si Miss Starshing. Ayos lang. Walang pakialam na sabi ni Star. Makiupo ka. Mabuti. Lance, dumating ka sa pagkakataong ito para lumahok sa Immortal Pill Conference, tama ba? Source of? Or maybe?
We'll settle here. Sabi ni Lance. Starro said, I don't really recommend you settle here. Bakit? Lance, wala kang masyadong alam tungkol sa Upper Feyama, ang hierarchy dito ay mahigpit at puno ng puwersa, ang iyong buhay dito ay tiyak na hindi kasing ganda ng Upper Feyama, at marahil kahit na, madalas kang mahihirapan, kahit na kaya ko makatulong sa iyo, ngunit hindi ako laging makakatulong sa iyo, at maraming makapangyarihang tao na kahit ako ay hindi kayang masaktan. Sabi ni Star. Sinabi ni Lance, hindi ako natatakot sa alinman sa mga ito, sa totoo lang, umakyat na ako mula sa mortal na kaharian, anong uri ng mga bagay ang hindi ko naranasan. Pero iba dito, ang kaunting kapabayaan ay maaaring humantong sa isang aksidenteng kamatayan. Hindi, ganoon din dito. Sa anumang kaso, huwag kang mag-alala, pagkatapos kong manirahan dito sa hinaharap, hinding-hindi na kita guguluhin maliban kung kailangan. Hindi mo ako naiintindihan, hindi ako natatakot na guluhin ka, ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Sinabi ni Lance, Mr. Shing, hindi ko alam kung sinabi sa iyo ng Senior Demon King na kung gusto nating maiwasan ang pagdududa, dapat tayong kumilos na parang mga super henyo sa simula pa lang, kung babalik ako sa Yunluo Immortal Kingdom at pugad doon, balang araw bigla akong magiging makapangyarihan, siguradong maghahinala ang mga tao. Well, in that case, I will not advise you. If you need anything, just say so. Talaga? Oo naman. Hehe. Kung gayon, hindi ako magiging bastos, may Immortal Pill Conference na paparating, at gusto kong tumayo ng kaunti, kaya gusto kong puntahan si Master Trisha at hayaang gabayan niya ako ng kaunti. Ito, medyo magulo. Kumunat ang noo ni Star. Bakit? Maraming manliligaw si Master Trisha, at kung pupunta kang mag-isa, tiyak na mamamatay ka bago ka pumasok, at kung isasama kita, ngunit wala akong oras sa ngayon. Kung ganoon. Gayunpaman, maaari kitang ipakilala sa isang third-grade Immortal Pill Master, at kung mayroong anumang bagay na hindi mo naiintindihan, maaari kang humingi ng payo sa kanya. Iyon ay magiging perpekto. Ihahatid kita ni Alu doon. Hindi nagtagal, may dumating na isang batang babae. Miss, anong order mo? Alu, dalhin agad ang kaibigan ko kay Master Imaha, at sabihin sa kanya na si Lance ay kaibigan ko, humihiling ng tulong kay Master Imaha na gabayan siya ng kaunti. Oo, miss. Umalis si Lance at mabilis na pumunta sa tirahan ng isang Siyantian Master na nagngangalang Siya. Ipinaliwanag ni Alo ang layunin ng pagbisita. Tumingin si Master Siya kay Lance at sinabing, alam ko na ikaw, na dating Rendan, ay hindi lamang isang first-grade Immortal Dane, kundi isang eksperto sa lakas, at nakita ko lang ang duel sa pagitan mo at ni Gwanda. Isang taon na ang nakalipas. Nagkataon lang. Sinabi ni Master Siya, Rendan, ako ay lubos na umaasa sa iyo, kung gusto mong gabayan kita sa alchemy, ito ay simple, dapat mong sambahin ako bilang iyong Panginoon. Ito. Saglit na nag-alinlangan si Lance. Alam kong hiniling sa iyo ni Star na sambahin ang maliit na batang babae na si Trisha bilang iyong Panginoon, dahil ang Panginoon ni Trisha ay isang ika-4 na baitang Immortal Pill Master, tama. Sa puntong ito, ang sulok ng bibig ni Master Siya ay may bakas ng paghamak. Alam na yan. Maganda ang ideya ni Star Shing, ngunit sa kasamaang palad, imposible, bihira lang na handa akong kunin ka bilang aking disipulo ngayon, mas mabuting bigyan mo ako ng sagot, kung hindi, umalis ka kaagad. Bibigyan kita ng kalahating quarter ng 1 oras. Mag-isip. Agad na sumamba si Lance, guro sa itaas nandito ako, mangyaring tanggapin ang pagsamba ng aking disipulo. Hindi ka man lang nagdadalawang isip. Master, walang dapat ikabahala. Napakabuti, Rendan, maaaring hindi makita ng iba ang iyong talento para sa walang kamatayang mga table tasks, ngunit masasabi ko, pakiramdam ko ay hindi ka bababa kay Trisha kahit kaunti, mula ngayon, gagawin kitang, isang genius Immortal Pills Master na higit pa kay Master Trisha. Tuwang-tuwa si Lance, napakalapit ni Lance na walang magsasanay sa kanya, at kung may magsasanay, nanumpa siyang hindi siya magiging mas mababa sa sinuman. Salamat, Guro. Gayunpaman, may isang kahilingan. Pakisabi, Guro, ibibigay ko sa iyo ang anumang kahilingan.
Mabuti, kailangan mong ipangako sa akin sa hinaharap na hahabulin si Master Trisha, at pagkatapos, iiwan siya. 2052. Habulin mo siya. At pagkatapos ay itapon siya. Bakit ganoon? Nagtataka si Lance kay Master Imaha, at naramdaman ni Lance na parang nagawa niya ang ganitong bagay sa isang punto. Okay lang kung hindi mo siya iiwan, pero, kailangan mo siyang sirain. Senior, hindi ko maintindihan kung bakit mo ito ginagawa. To tell you the truth, ang master ni Trisha at ako ay matandang magkariba sa nakaraan. Noon, pareho kaming henyo na Immortal Pill Masters, pero sa kasamaang palad, nang maglaon, sinaktan ako ng master ni Trisha at idinisenyo akong uminom ng maling gamot, na naging dahilan upang mawala ang halos lahat ng aking pangunawa sa Immortal Pills, at pagkatapos kong mag-upgrade sa pangatlong antas ng Immortal Pill Master, hindi ako nakapag-advance ng kalahating punto. Walang nakakaalam nito maliban sa iyo, at sa palagay ko maging ang master ni Trisha, green ang buhok mismo ay nakalimutan na ang tungkol dito. Napakasuklam ng amo ni Trisha. Knowing people's faces and hearts? What kind of good thing do you think he is? A piece of trash. Pagalit na saway ni Master Imaha. Nagtanong si Lance, Guro, bakit gustong saktan ka ng amo ni Trisha? Noon, kaming dalawa, kinilala bilang mga henyo sa Upper Fellows Island, ni isa sa amin ay hindi mababa sa isa, at pagkatapos ay pareho kaming na-in-love sa isang babae ng sabay-sabay. Noong magkasama kami sa Militar Scientian meeting, itinayo ako ng green hair para mapanalunan ako. Pagkatapos noon, lalong lumala ang talento ko, hindi alintana na nalampasan niya, at pagkatapos maabot ang ikatlong antas ng Immortal Pill Master, hindi ako nakagalaw ng 1 pulgada. How despicable, tapos pinakasalan niya yung babaeng yun mamaya. Hindi ako vegetarian, palihim akong nakahanap ng tao at pinatay ko ang babaeng iyon. Ano? Babaeng gusto mo yan? Which so what? She was already inclined towards green-haired trash, kaya ko lang siyang patayin para hindi makuha ni green-haired trash. Ang hindi ko inaasahan ay pagkatapos mamatay ang babaeng iyon, ang espiritu ng green-haired trash. Dumanas ng matinding dagok, at ang kanyang talento sa alchemy ay lubhang naapektuhan, at sa huli, siya ay naging isang pang-apat na baitang Immortal Pill Master. Yeah! Medyo hindi nakaimik si Lance, tila nag-away sila noon nang may pagkapuot, at ang resulta ay itinuturing na talo-talo, ngunit ang Panginoon ni Trisha ay magiging mas mahusay, na nakamit man lang ang ika-4 na antas ng Immortal Pill. Master, habang naabot lang ni Master Jinxia ang ikatlong antas ng Immortal Pill Master. Kinagat ni Jinxia ang kanyang mga ngipin at sinabing, kung hindi ako sinaktan ng basurang iyon noon, natatakot ako na ako ay maging isang 5th grade, mas advanced na Scientian Master ngayon. Sinabi ni Lance, ang berdeng buhok na iyon, hindi rin siya naapektuhan, at ngayon ay isa na lang siyang rank 4 na Immortal Pill Master. Karapat dapat siya rito. At saka, naging rank 4 siya na Immortal Pill Master sa anumang paraan, habang ako ay isang rank 3 pa lang, nawawala ang aming status sa isang antas. Isa na siyang kilalang figure sa Upper Fellows Hell Continent, samantalang ako, sa kabilang banda, ay isang napaka-ordinaryong upper level na Immortal Pill Master. So, gusto mong kunin ko ang kanyang alagad? Oo. Hindi ko man lang kayang harapin ang berdeng buhok na iyon ngayon, mas accomplished siya kaysa sa akin, madali niya akong patayin samantalang imposible naman na masaktan ko siya, itago ko lang ang incognito sa Star Clan at maging isang espesyal na kinuha ang Immortal Pill Master para sa Star Clan. Senior, ikaw. Rendan, gusto kong habulin mo si Trisha, paglaruan siya, at pagkatapos ay sirain siya. Si Trisha ang personal na alagad ni Greenhair, na mataas ang inaasahan ng Greenhair kay Trisha, ang pagsira sa kanya ay katulad ng pagsira sa Greenhair na iyon. Sinabi ni Lance sa kanyang sarili, gaano kalupit, kung tutuusin, mukhang hindi sila mabuti para sa sinuman. Lance ay hindi ko gagawin ang ganoong bagay, para saktan ang mga inosenteng tao para sa kapakanan ng puot ng ibang tao. Si Lance ay hindi rin mabuting tao. Kaya, maaaring magsinungaling muna si Lance sa kanya, at pagkatapos ay maaaring bumalik si Lance sa kanyang salita pagkatapos malaman ni Lance ang kanyang mga kasanayan. O, maaari siyang kumilos kasama si Trisha sa oras na iyon.
Master, huwag kang mag-alala, tiyak na tutulungan kitang makamit ang iyong hiling, ngunit medyo mahirap para sa akin na talagang malampasan si Trisha at makuha ang kanyang pabor. Ano? Wala kang tiwala sa immortal technique ko. Ito, napakalakas na ng Trisha. Ako pupu, Renden, mula sa realidad, bukod sa paminsan-minsang alchemy para sa Star Clan, gagawin ko ang lahat para gabayan ka sa natitirang oras, huwag mag-alala, ang immortal pill technique ng aking master ay hindi kailanman magiging mas mahina kaysa sa trash master na si Trisha. Salamat, guro, talagang magsisikap ako. Tuwang-tuwa si Lance sa loob. At kaya, nagsimulang magtrabaho ng husto si Lance upang matuto ng alchemy sa ilalim ng patnubay ni Master Sia. Makalipas ang kalahating buwan, ang kalidad ng first grade immortal pill ni Lance ay tumaas sa ikalimang antas. Nagulat si Master Sia, Renden, ang iyong talento para sa immortal na mga table tasks ay talagang lampas sa aking imahinasyon napino mo na ba ito dati? Medyo maasim si Master nitong summer, bagamat kinuha niya si Lance bilang kanyang disipulo, nakita niya na bata pa si Lance, gwapo, malakas, at ngayon kahit ang talento niya sa immortal pills ay mas makapangyarihan kaysa bago siya pinatay noon, hindi maasim ang puso niya, bilang isang lalaki, perpekto sa ganoong antas na kahit ang matatanda ay magseselos. Ito rin ang dahilan kung bakit handang tanggapin ni Master Sia si Lance bilang kanyang disipulo, subukang magtanong, kung pangit si Lance, paano matutulungan ni Lance si Master Sia na maisakatuparan ang kanyang layunin. Ngumiti si Lance, to tell the truth, I used to refine spirit pills in the spirit realm, and I'm a top spirit pills master. Damn! Master Sia ay hindi napigil ang sumambulat, kaya siya dati ay isang nangungunang spirit pill master, hindi nakakagulat na ang kanyang talento ay napakataas. Bagamat magkaiba ang mga spirit pill at immortal pill, marami sa mga prinsipyo ay magkapareho, hindi pa banggitin na si Lance ay dating isa pang nangungunang Dan Master. Sinabi ni Master Sia, Renden, wala pang isang buwan, gaganapin muli ang Immortal Pill Conference sa Upper Feyama, at maaari kang gumawa ng magandang hitsura sa Immortal Pill Conference. Guru, paano eksaktong maihahambing ang Immortal Pill Conference? Napakasimple, una, paalang na paghahambing, ito ay upang ihambing ang kapangyarihan ng kani-kanilang mga immortal pills batay sa parehong kalidad. Halimbawa, ikaw ngayon, ang pinakamataas na maaari mong pinuhin ang isang unang antas ng 5 kalidad, pagkatapos, ikaw ay makipagkompetensya sa lahat ng iba pang master ng immortal pill sa antas na ito. Sinabi ni Lance, lahat tayo ay nasa parehong antas ng kalidad, mayroon bang pagkakaiba sa pagitan ng mataas at mababa? Kalokohan, ang tubig ng mga immortal na tabletas ay malalim, at ang mga immortal na pildores na may parehong kalidad ay may iba't ibang kapangyarihan dahil sa mga ratio ng kani-kanilang mga diskarte, pantulong na materyales, at mga pangunahing materyales. Ang ilang mga tao ay gumagawa ng mga immortal na tabletas na medyo masarap, ngunit, ito ay mahirap digest kapag kinain mo ito, o, ito ay tumatagal ng mahabang panahon upang matuno, o, ito ay nagdudulot ng iba pang mga side effect, kaya ito ay nag-iiba-iba. Dahil lamang ang kalidad ay pareho, ay hindi nangangahulugan na ang efficacy ay pareho. O, so may pagkakaiba sa pagitan ng kalidad at kapangyarihan. Ang kalidad ay ang batayan, ay ang pagganap ng dami ng mga dumi sa walang kamatayang mga table tasks, mataas na kalidad, hitsura, amoy, ay naiiba, at ang kapangyarihan ng walang kamatayang mga table tasks, ay dapat kunin upang malaman, ang kalidad ay nakikita ng mga mata at ilong. Ang amoy. Oh, so. By the way, kakasabi mo lang na Immortal Pill Competition, ano pa ba bukod sa horizontal comparison? 2053. Nariyan din ang longitudinal na paghahambing, iyon ay, ang parehong pangkat ng edad, na may mas mataas na antas ng immortal pill, karaniwang may 1,000 taon bilang isang pangkat ng edad. Siya nga pala, Renden, saang pangkat ng edad ka galing? Bumalik kay Master, ang aking sitwasyon ay komplikado, ngunit kahit na isama ko ang mortal na kaharian at ang kaharian ng mga espiritu, ang aking pinagsama-samang mga taon ay wala pang 1,000 taon. Bueno, wala pang 1,000 taong gulang iyan, magaling ka, wala pang 1,000 taong gulang, ikaw ay isang unang antas, ikalimang antas na Immortal Pill Master. Hehe. Ngumiti si Lance.
Ngayon ay sinabi ni Sia, alam mo ba na ang isang normal na tao, na umabot sa grade 1, level 5 Immortal Pill Master, ay hindi bababa sa 100,000 taong gulang. Hehe. Siyempre, hindi ito dapat ipagmalaki, kung tutuusin, may ilang napakatalino na Immortal Dan Masters na umabot sa antas na ito sa mahigit 1,000 taong gulang, at sa pagkakaalam ko, si Trisha ay 3,000 taong gulang pa lamang. Ngayon, at siya, sa kabilang banda, ay nasa ikatlong antas na ng ikalawang antas. Wow! Sobrang oxymoron. Rendan, sana maabot mo ang kanyang antas bago ka pa mag-3,000 taong gulang. Pagkatapos nito, ipinagpatuloy ni Master Sia ang pagtuturo kay Lance ng walang ingat na pagtalikod. Medyo napahiya si Lance. Siyempre, hindi nakalimutan ni Lance ang Immortal Machine Turmeric habang pinag-aaralan ang pill, ginagawa ang dalawa ng magkasama. Isang araw lang makalipas ang kalahating buwan, dumating ang isang kasambahay para hanapin si Lance. Rendan. Ano ito? Nakilala ni Lance ang kasambahay, ang taga-bahay ni Starshing, na tinatawag na Alo. Rendan, hiniling ka ni Miss Starshing na pumunta doon. Oh, mabuti. Agad na pumunta doon si Lance, sa katunayan, ang lugar kung saan nakatira si Lance, na siyang alchemy room ng Master Sia, ay nasa loob din ng pamilya Starshing. Dumating si Lance sa tirahan ni Starshing. Miss Starshing, ano ang hinahanap mo sa akin? Lance, bakit hindi ka lumipat ng mahigit kalahating buwan, nabalitaan ko na sinasamba mo si Master Imha bilang iyong Panginoon? Oo. Kahit na iminungkahi mo na dapat kong sambahin si Trisha bilang aking Panginoon, hindi ito tatanggapin ni Trisha, kaya mas mabuting sambahin ko si Master Jin Sia. Sinabi ni Starshing, bakit hindi mo ako tanungin, masyado kang nagmamadali, sayang. Anong problema? Handa na ba si Master Trisha na tanggapin akong muli? Hindi yun totoo, kailangan ding humingi ng pahintulot si Trisha sa kanyang amo, ngunit napakabuti ng iyong mga kondisyon, naisip ko na sa pagkakataong ito ay sasali ka sa Immortal Pill Conference, at gagawa ng pangalan para sa iyong sarili sa conference, at marahil, ikaw ay maakit ang atensyon ni Master Green King, na malamang na may pahintulot na hayaan si Trisha na kunin ka bilang isang disipulo. Pinlano ko ang lahat para sa iyo, ngunit sa kasamaang palad, masyado kang nagmamadali. Ngumiti si Lance, salamat Miss Star sa iyong pag-aalaga, ngunit ayos lang, sa palagay ko ay napakatalino din ng Immortal Pill Technique ni Master Sia. Sinabi ni Star, gaano man siya katalino, pangatlong antas lamang siya ng Immortal Pill Master ikatlong antas at ikaapat na antas, ang pagkakaiba ay hindi lamang Immortal Pill Art, kundi pati na rin ang paningin, katayuan, Kung talagang naging disipulo ng Green King, ang iyong katayuan ay agad na tataas. Gayunpaman, ang pagsamba mo kay Master Jin Sia bilang iyong Panginoon ay hindi magdadala sa iyo ng labis na pag-unlad sa katayuan. Sa Upper Feian Continent, mayroong higit sa 100 3rd grade Immortal Masters, habang dalawa lang ang 4th grade Immortal Masters. Bumantong hininga si Star at nagreklamo na si Lance ay masyadong nagmamadali. Pagkatapos ng ganoong paghahambing ni Star, naramdaman din ni Lance na mas mabuting maging apprentice ng Green King. Gayunpaman, nakapili na si Lance, kaya hindi na siya umatras pa. Sinabi ni Lance, Miss Starshing, huwag mag-alala, kahit na sumasamba kay Master Jin Sia, ang status ay maaaring hindi. Magkano ang maaari kong dalhin sa mesa, ngunit ang pamantayan ng Master Sia ay talagang mataas. Ngumiti si Star, alam ko kung ano ang ipinahihiwatig mo, tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Grandmaster Ima Sia. Marahil alam mo na noon, ang talento ni Grandmaster Ima Sia ay talagang hindi mas mababa sa talento ng Green King. Alam mo din pala yon. Siyempre. Si Master Sia lang mismo ang nag-iisip na walang nakakaalam, pero sa totoo lang alam ko na ang totoong pagkatao niya. Noon, si Master Sia and the Green King were deadly enemies and rivals. The Green King harmed Sia, na naging dahilan upang mabaigo ang tag-araw na ito sa isang mahalagang kompetisyon, at pinili ng babaeng magkasama nilang hinahabol ang Green King.
Gayunpaman, ginahasa ni Master Xia at pagkatapos ay pinatay ang babaeng iyon, na humantong sa pagkasira ng isip ng Green King, at ang paglalakbay ng Immortal labis na naapektuhan si Pil, at silang dalawa ay itinuring na natalo pareho. Naging sinumpaang magkaaway din silang dalawa, kaya naman nagtago si Grandmaster Xia. Nagmura si Lance, "Dam, pumatay lang si Master, hindi ko akalain na gagahasain at papatayin niya muna." Walang awa si Master, hindi nakakagulat na bumagsak ang espiritu ng Green King hanggang sa naapektuhan nito ang alchemy. Sinabi ni Star, "Hindi ako maingay kapag sinasabi ko ito sa iyo, gusto ko lang ipaalala sa iyo na ang Green King at ngayong summer, ay sinumpaang magkaaway. Sinasamba mo na ngayon si Master Xia bilang iyong master, kung ang Green King." Nalaman ni Master Xia ang tunay na pagkakakilanlan sa hinaharap, malalagay ka sa mahirap na posisyon. Isasama ako nito. Ano sa tingin mo, disipulo ka niya, hindi nakakapagtakang hindi ka nadamay, sa posisyon ng Green King ngayon, ang Upper Immortal ay maaaring pumatay para sa kanya. Upper Immortal. Nanginginig ang katawan ni Lance, kung ang Upper Immortal ay dumating para pumatay, ano ang kailangan ni Lance para pigilan siya? Posible bang talagang mapusok si Lance? Nahihila sa kumunoy ng walang dahilan, sa kaibuturan nito. Sinabi ni Star, "Huli na para bumalik ka sa iyong salita, dahil sinabi sa iyo ni Master Jean Xia ang lahat tungkol sa kanyang tunay na pagkatao, nangangahulugan ito na tinatrato kanya bilang kanyang minamahal, kung babalikan mo ang iyong salita at ikaw. Alamin ang kanyang sekreto, tiyak na papatayin ka niya." Bagamat ang Master Xia ay isang ikatlong antas na Immortal Pill Master, ngunit ang kanyang immortal na kaharian ay hindi bababa sa huli na Mortal Immortal, kahit na siya ay may isang walang laman na kaharian at hindi niya kayang talunin ang parehong antas, siya maaaring pumatay ng tao sa ibaba ng gitnang Mortal Immortal stage nang walang anumang pagsisikap. Nasa early Mortal Immortal stage lang din ako. Sabi ni Lance, "Dahil hindi mo na maibabalik ang iyong salita kaya huwag na nating balikan ito, kailangan mong harapin ito ng matapang kung pinili mo." Nagtanong si Star, "Lance, sabihin mo sa akin ng totoo, kinuha ka ba ni Master Xia bilang disipulo ngayong tag-araw, may hiniling ba siya sa iyo?" Siyempre hindi iyon sasabihin ni Lance, na hinihiling sa kanya na kunin si Trisha at pagkatapos ay sirain siya, pagkatapos ng lahat, si Trisha ay matalik na kaibigan ni Star Shing. Hindi, sinasabi lang niya na gusto niyang malampasan ko ang Trisha sa hinaharap at maging mas mahusay kaysa sa mga disipulo ng Green King. Tumango si Star, makatuwirang itanong ito ni Master Xia, kaya hindi naghinala si Star na may reserbasyon si Lance. "Sige, ito ang una kong hiniling na gawin mo." Pwede ba? May pangalawa pa?" Nagtatakang tanong ni Lance. "Of course I have. And the second thing, hindi mo ba narinig ang lahat ng ito sa iyong sarili?" "Ano ito?" "Araw-araw akong nagpurify ng mga tabletop sa lugar ng aking Panginoon, at wala akong naririnig sa labas ng bintana." Sinabi ni Starshing, "Nabalitaan ko mula sa aking lingkod na may nalaman mula sa bus na pumunta ka sa Upper Yarn. Kaya naman, isang taong nagngangalang Bruno Wang ay gustong hamanin ka." "Bruno Wang? Sino ang taong ito?" "Si Bruno ang nangungunang pre-human immortal, gusto kanyang hamanin, natalo mo si Guande noon, sikat ka na sa bilog na ito." Tumawa si Lance, "Ang Go ay nasa top 20 lamang, ngunit ang Bruno na iyon, na may rango na numero 1, ay hinahamon ako. Hindi ba't medyo malaki iyon?" Sinabi ni Starshing, "Hinahabol ni Wang Ji Basic 1 ba? Sige, wala akong sasabihing hindi kailangan, dapat mong maunawaan, gusto mo bang harapin ito?" Maraming nakakabaliw na usapan ngayon, maraming mga taong nagsasabing natatakot kang tumugon sa away at tawagin ka, ngunit syempre, maaari mong baliwalain ito. 2054. Sinabi ni Lance, "Naabot ko na ang gitnang yugto ng Human Immortal, kaya hayaan mo akong labanan ang isang pre-human immortal." "I see. I forgot to congratulate you. So, you can either ignore it, or announce to the outside world that you are already a mid-human immortal, so that Bruno will definitely be too much to make a Peter Patter." Ngumuso si Lance, masyadong mura iyon para sa kanila, kaya, tatanggapin ko ang kanyang hamon, sa ring, at bugbugin siya hanggang mamatay bago ko ipahayag na isa na akong mid-human immortal.
Agad itong pinigilan ni Star, hindi, isa ka ng mid-human immortal at tinatanggap mo pa rin ang kanyang hamon, halatang sinasadya mo ito, hindi maliit ang pamilya ni Bruno, magdudulot ka ng seizure sa pamilya Wang. On the spot. Walang makikiramay sa iyo kahit na mapatay ka on the spot ng ganito. Then what to do? I don't want to announce it anyway, it was done by a wimp. Kung gusto mo talaga, maaari mong tanggapin ang kanyang hamon, ngunit hiyain mo lang si Bruno sa ring at huwag mo siyang saktan. Ang pagpapahiya sa kanya sa salita ay hindi mas masama kaysa saktan siya sa pisikal, pagkatapos ng lahat, mas bata ka kay Bruno, at isa kang immortal pill master. Sige. Medyo hindi nasisiyahang sabi ni Lance. Sa sandaling ito, sa isang tiyak na kalye, isang grupo ng mga tao ang nagpapatunog ng mga gong at tambol, sumisigaw, Rendan, lumabas ka at harapin ang labanan, Rendan, lumabas ka at harapin ang labanan, huwag maging isang pagong na lumiliit. Lahat ng nasa kalsada ay napatingin sa grupong ito ng mga tao, at nakita rin ito ng mga tao sa mga tindahan sa magkabilang gilid ng kalye, ngunit hindi ito ang unang pagkakataon na nakita nila ito. Ang grupong ito ng mga tao, na hindi alam kung saan sila kumuha ng prop, ay halos 3 araw nang sumisigaw sa bawat kalye. Sinusubukan nilang pilitin si Lance na ipakita ang kanyang sarili. Sa sandaling ito, sa Thunder Dueling Arena, 3 araw nang naghihintay si Bruno. Damn it, bakit hindi pa dumarating ang rende na iyon? Bumantong hininga si Bruno. Ang isang katulong sa likuran niya ay abala sa pagsasabing, Duke, ang ating mga tao ay nagsisigawan sa mga lansangan sa loob ng 3 araw, at si Renden ay parang hindi niya narinig. Nakakainis na pagong. Galit na sabi ni Bruno, habang kasabay nito, tumingin si Bruno sa gilid ng ring, kung saan nakatayo si Gwanda. Matagal nang hinahabol ni Bruno ang Gwanda, ngunit sa kasamaang palad, hindi siya nagustuhan ni Gwanda, at ang mas ikinalungkot niya ay nagustuhan ni Gwanda ang isang first class na Immortal Pill Master. Gayunpaman, hindi kumbinsido si Bruno. Nang malaman niya na pinahiya ni Renden si Gwanda, pumunta si Bruno kay Gwanda at sinabi sa kanya na kaya niyang talunin si Lance at nakiusap kay Gwanda na bigyan siya ng pagkakataon. Gusto rin ni Gwanda na bugbugin si Lance, kaya pumayag siya, ngunit kailangan itong makita ng publiko. At kaya, nagkaroon ng hamon na ito. Bagamat maraming tao ang nagsabi na medyo hindi patas para kay Bruno, bilang isang pre-human immortal na ranggo na numero 1, na direktang hamanin si Rendan, ngunit para bigyan siya ng pagkakataon ng Diyosa sa kanyang puso, hindi ginawa ni Bruno. Nagmamalasakit sa hustisya. Sa oras na ito, sumigaw si Gwanda, Bruno, darating ba si Renden o hindi? Kung hindi, aalis na ako, kung ano ang gusto mong magmakaawa sa akin na bigyan ka ng isa pang pagkakataon, walang deal. Run pa. Please wait one more day? Okay. 3 araw na ang nakalipas, kung talagang naglakas loob si Renden na tanggapin ang hamon mo, dumating na siya. Nagalit si Bruno, yung lumiliit na pagong na si Rendan. Sa sandaling ito, isang boses ang nagmula sa malayong kalangitan, sino ang lumiliit na pagong na nagmumura? Napatingin ang lahat at lumilipad na si Rendan. Gayunpaman, ang mas hindi kapanipaniwala ay ang Star, mula sa Star Clan, ay sumama kay Rendan. Natigilan ang lahat, ano ang nangyayari? Bakit sumama si Rendan kasama si Star Shing? Agad na sumigaw si Bruno, Rendan, dumating ka na sa wakas. Muling sumigaw si Lance, sagutin mo ako, sino ang lumiliit na pagong na nagmumura? Ngumuso si Bruno, paano kung papagalitin ka ng isang lumiliit na pagong? Ngumiti si Lance, mabuti naman, lumiliit na pagong, pag-alitan mo ako. Hahaha. Hagalpak ng tawa ang marami sa mga nanunood sa eksena. Sa puntong ito, nag-react si Bruno na siya ay niloko ni Lance at pinagalitan ang kanyang sarili sa pagiging isang lumiliit na pagong. Galit na galit si Bruno, lantaran siyang napahiya, at nakakahiya na sinubukan niyang ipahiya si Lance at makuha ang puso ng isang magandang babae, ngunit sa bandang huli, sa umpisa pa lang, napahiya siya. Rendan, hinahanap mo si kamatayan, how dare you curse me? Ngumuso si Lance, hindi ka karapat-dapat na pag-alitan ko, pero pinagalitan mo lang ang sarili mo. Puntahan mo ang iyong ina. Agad na sumugod si Bruno patungo kay Lance. Tumayo si Lance sa himpapawid at hinampas ang kanyang kamay. Boom!
Si Bruno, na hindi pa lumilipad, ay hamampas sa lupa na parang palaka, na nagtaas ng malaking alikabok na may boom. Nagulat ang lahat. Agad na sinabi ni Lance, Bruno, makinig ka sa akin, nakapasok na ako sa gitnang yugto ng Human Immortal, kung gusto mo pa ring ipagpatuloy ang paghamon sa akin, hinding-hindi ako tatanggi. Si Bruno, na nasampal sa lupa, ay kulay abo na ang ulo, gagawin na sana niya ang kanyang pinakamahusay na galaw. Ngunit, biglang, narinig niyang sinabi ni Lance na nakapasok na siya sa gitnang yugto ng Human Immortal, at biglang, nagulat si Bruno doon. Nagulat ang lahat nang marinig na si Lance ay tumuntong sa gitnang yugto ng Human Immortal. Si Gwanda, na nasa isang gilid ng ring, ay nagulat din, alam na si Lance ay mas bata sa kanya, ngunit, siya ay nauna sa gitnang Human Immortal stage. Agad na lumipad si Lance sa harap ni Bruno at sinabing, Bruno, sagutin mo ako, gusto mo bang ipagpatuloy ang paghamon sa akin? Rendan, kailan ka pa naging mid-human immortal, bakit hindi mo sinabi ng mas maaga? Napuno ng galit si Bruno, kung sinabi niya ito ng mas maaga, hindi siya naghahaman at nauwi sa kahihiyan. Gayunpaman, sumigaw si Lance, sagutin mo ako, gusto mo bang ipagpatuloy ang paghamon sa akin? Kung hindi mo ako sasagutin, tahimik akong sasangayon na gusto mo pa ring ipagpatuloy ang paghamon sa akin, kung gayon hindi ako magiging magalang. Pulang-pula ang mukha ni Bruno, lalo na't ayaw niyang sabihin, lalo siyang pinilit ni Lance na sabihin ang parehong bagay. Sagutin mo ako, kung hindi mo ako sasagutin muli, huwag mo akong sisihin sa paggawa nito, hinihiling mo ito. Muling umungol si Lance. Sa sandaling ito, sa mga kinatatayuan, ang isang lalaking kamukha ni Bruno, isang mid-human immortal, ay hindi napigil ang huminga, good grief. Ang lalaking ito, na kapatid ni Bruno, ay tinawag si Bruno, mid-human immortal, at nirerango sa top 100 sa mid-human immortal ranking ng Upper Sinfernian Continent. Ang kapatid ni Bruno, nang makita kung paano si Lance ay mabagsik, pinilit ang kanyang kapatid na magpatuloy sa isang mas mataas na tono, naramdaman na si Lance ay napakahigpit ng ganito, na ikinainis niya, at biglang, si Bruno ay gustong sumugod palabas at sampelan si Lance, upang makita kung naglakas loob pa rin siyang maging napakahugot, na parang naisip niya na ang paghakbang sa gitnang yugto ng Human Immortal ay napakahusay. Na-corner si Bruno ni Lance at nasabi na lang, wala nang mga hamon. Mas malakas. Hindi na ako naghahaman, ano ba, kontento ka na ba, maganda ba ang nasa gitnang yugto ng Human Immortal, fuck. Sambat ni Bruno. Bamantong hininga si Lance, patawarin mo ako sa hindi mo pagkapangahas, pagkatapos sabihin iyon, tumingin si Lance kay Gwanda at sinabing, Gwanda, tila hindi ka binigay ng huli kong laban sa iyo, sa kasamaang palad, ikaw. Hindi nakarapat-dapat na maging kalaban ko. 2055. Ang mga mata ni Gwanda ay puno ng pagbibitiw habang nakatingin kay Lance. Ngayon, umaasa na lang si Gwanda na ang lalaking pinapangarap niya, si Kenzo, ay makakapit kay Lance sa mga tuntunin ng walang kamatayang mga table task at makapagligtas ng ilang mukha para sa kanya. Sa katunayan, may tiwala si Gwanda kay Kenzo dahil si Kenzo ay isang henyo sa Upper Faiyan Continent, na naging limelight kamakailan. Rendan, hintayin mo ako? Ang Immortal Pill Meeting, tiyak na ipapaalam sa iyo ni Kenzo kung ano ang isang henyo na Immortal Pill Master, para ikahiya mo ang iyong sarili na hindi ka mangangahas na ipagmalaki ang iyong sarili sa harap. Sa akin muli. Lahat ng tao sa eksena ay nag-uusap, hindi inaasahan na si Renden ay talagang nakapasok sa gitnang yugto ng Human Immortal, na si Bruno, gaano man siya katalino, hindi na siya mababanggit sa harap ni Lance, na isang antas na mas mataas. Bumaba si Bruno mula sa singsing na nakaramdam ng sobrang kahihiyan, noong nakaraan ay siya ang bagay na sinasamba ng lahat, ngunit ngayon siya ay binugbog ng husto sa mukha. Nakita ni Lance na wala nang dapat gawin at handa nang umalis, kailangan pa niyang bumalik sa pagpipino ng mga table tasks. Nang lumipad papalayo si Lance, biglang may sumigaw, dahan-dahan. Huminto si Lance at tumingin kung saan nanggagaling ang boses, para lamang makita ang isang binata na halos kamukha ni Bruno. Hindi alam ni Lance, ngunit marami sa mga nanunood sa eksena ang nakakaalam na ang taong ito ay kapatid ni Bruno, si Beckett. Nagulat ang lahat nang makita nila si Beckett na lumilipad, ano ang gusto ni Beckett? Tumingin si Lance sa binata at nagtanong, sino ang iyong kamahalan?
Ako, si Beckett, Wang si Bruno Wang ay kapatid ko. Ah! Medyo katawa-tawa si Lance, ang nakababatang kapatid na lalaki ay Bruno, ngunit si kuya ay tinatawag na Beckett, ang mga magulang na ito, alam talaga nila kung paano pangalanan. Sinabi ni Lance, kakalaban ko lang ng isang Bruno, at pagkatapos ay isa pang Bruno, kaya ba kung lalabanan kita, isa pang Pepit Wang, Slade Wang, at Brawley Wang ang lalabas. Ngumuso si Beckett, Brendan, hindi mo kailangang maging talamak, mga kapatid ko ang pangalang ito, anong lakas ng loob mong gawin, hindi ako natatakot na sabihin sa iyo, si Slade Wang ay aking pinsan, pinsan ko si Pepit Wang, pinsan ko si Brawley Wang, ano ang opinyon mo ah? Lance isang panasa ng malamig na pawis, ang pamilyang ito, na pinagbawalan ng mga gamit sa bahay, walang alinlangan, kung sinabi ni Lance ang isa pang Wang ay tiyak na tumutugma din sa isang tao. Sinabi ni Lance, Pepit Wang, ano ang gusto mo? Nakita na ni Lance na si Beckett ay isang middle stage na human immortal, at, nang nasa kalagitnaan na siya ng kanyang cultivation, hindi niya alam kung gaano kalakas si Beckett. Sinabi ni Beckett, Brendan, ang aking kapatid ay isang antas sa ibaba mo at hindi nangangahas na hamanin ka, kaya, ako ay kapareho mo, nangangahas ka bang labanan ako? Sa iyo, bakit hindi ako maglalakas loob? Ngumuso si Lance. Gayunpaman, sa sandaling sinabi ito ni Beckett, nagsimulang magsalita ang ilang mga tao sa eksena, na nagsasabing walang kahihiyan si Beckett, kakapasok pa lamang niya sa gitnang yugto ng Human Immortal, at si Beckett ay nireranggo na sa nangungunang 100 sa gitnang yugto ng Human Immortal, ngunit hinahamon niya ang isang kakapasok lang sa gitnang yugto ng Human Immortal. Nang marinig ni Beckett ang talakayan ng mga manunood sa paligid, sumigaw siya, anong ingay, hindi ko siya pinilit na pumayag, kaya paano kung tumuntong lang siya sa gitnang yugto ng Human Immortal, ay tumuntong lang sa parehong antas. Ang lahat ay hindi na nagsalita, lahat ay nagmumura kay Beckett sa loob dahil sa pananalig sa malakas at pagtagumpayan ang mahina at pagkapanalo, ngunit ito ay pagkakataon lamang para turuan si Renden ng leksyon, si Renden ay nasa daan, syempre, hindi tumanggi. Sinabi ni Lance, Beckett, gusto mo akong hamanin, kung gayon, mayroon akong mga kondisyon. Sabihin mo. Kapag natalo ako, sasampalin ko ang sarili ko ng 3 beses, at kapag natalo ka. Sumama ang mukha ni Beckett, talagang walang awa siyang naglaro, at hindi siya dapat sisihin, hindi siya naniniwala na siya, isang veteranong human immortal sa gitnang yugto, ay hindi mananalo laban sa isang kakapasok lang sa gitnang yugto. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Beckett, kung matatalo ako, sasampalin ko ang sarili ko ng 10 beses, para hindi isipin ng karamihan na masyado akong nambo-bully sa mga tao, at ang parusa ko ay magiging 3 beses sa iyo. Good? So very fair. Cut the crap, Brendan. Hahayaan kitang gumawa ng 3 stroke, pagkatapos ng 3 stroke ay hahampasin ko ulit, sa tingin ko ay hindi na dapat isipin ng sino man na bino-bully kita bilang isang bagong dating. Bruno swept isang sulyap sa buong arena, and sure enough, wala nang sinabi ang mga nanunood, so that's pretty much it. Hindi umimik si Lance at sinabing, kung gayon, gagawa ako ng hakbang. Huwag mag-atubiling gawin ito. Si Beckett ay may mapang asar na panunuya sa kanyang mga labi. Matapos maabot ni Lance ang kalagitnaan ng Human Immortal Stage, ang unang layer ng silence technique ay na-practice na ni Lance. Hindi nangahas si Lance na sabihin na walang kalaban sa kalagitnaan ng yugto ng Human Immortal, ngunit sa pinakakaunti, tiwala si Lance na sa kalagitnaan ng yugto ng Human Immortal, hindi hihigit sa 5 tao ang makakatalo. Siya sa universal na mundo. Walang pakialam si Lance tungkol kay Beckett, na nasa ika-100 na ranggo sa gitnang ranggo ng Human Immortal, at bukod pa, siya ay nasa nangungunang 100 lamang sa upper fair niya. Walang pinigilan si Lance, at sa kanyang unang hakbang, naglabas siya ng napakalakas na spell na tinatawag na Unbridled Spring. Bang! Bahagyang tumama ang palad ni Lance, at sa mga tagalabas, tila ito ay isang napakahinang supernatural na spell. Nang makita ni Beckett ang isang ordinaryong spell mula kay Lance, ang mga sulok ng kanyang bibig ay lalong kumulo. Tinanggap ni Beckett ang pangako at talagang hindi kumilos.
Gayunpaman, nang ang paglipat ni Lance ay malapit nang makarating kay Beckett, nagbago ang mukha ni Beckett, dahil ang paggalaw ni Lance, nang makarating ito sa kanya, ay naramdaman lamang, tulad ng karelegan ng karagatan. Ah! Walang kamalay-malay na itinaas ni Beckett ang kanyang kamay, na parang lumalaban, ngunit huli na ang lahat. Bang! Lumipad palabas ng ring si Beckett at bumagsak sa lupa. Nagulat ang mga taong nanunood sa eksena, ano ang nangyayari? Di ba sabi ko 3 galaw si Wong Chi poon? First move pa lang at lumipad na siya palabas ng ring. Matapos mahulog si Beckett mula sa ring, naramdaman niyang nanginginig ng husto ang kanyang mga laman loob, na nagpapakita kung gaano kalakas ang palad ni Lance. Pakiramdam ni Beckett ay parang hindi niya mapigil ang magsuka ng dugo. Hindi ako makakasuka ng dugo, kung magsusuka ako ng dugo, malinaw ang pagkatalo ko, hindi ako matatalo, gagawin kong dahilan ang pananakit ng tiyan ko para kanselahin ang tunggalian ngayon, para hindi na. Itinuturing kong pagkatalo. Si Beckett ay isang lalaking gustong iligtas ang mukha, paano niya sasampalin ang kanyang sarili. Gayunpaman, alam na niya sa kanyang puso na hindi siya kalaban ni Lance. Walang magawa, si Beckett ay walang pagpipilian kundi para gumamit ng dahilan para mailigtas niya ang ilan sa kanyang mukha. Nagpigil si Beckett sa pagsusuka ng dugo. Sinabi ni Lance, Beckett, sa tingin ko kaya mo nang sampelan ang iyong sarili ngayon. Tinakpin ni Beckett ang kanyang tiyan at sinabing, Brendan, sa tingin mo ba natalo mo ako? Nakakatuwa, sumakit ang tiyan ko ngayon at kalalabas ko lang ng ring. Ano, ang sakit ng tiyan? Hindi pa nakakita si Lance ng isang bastos na larong tulad nito. Oo, kung hindi dahil doon, sa tingin mo kaya mo akong tamaan. Sige, itigil na natin ang tunggalian ngayon, babalik ako para labanan ka sa ibang araw kapag gumaling na ang katawan ko. Tinitigan ni Lance si Beckett, nakita ni Lance na tila nagpipigil si Beckett, tiwala si Lance sa kanyang lakas, postahan si Lance na hindi makakapigil si Beckett hanggat hindi siya nakakagawa ng 5 hakbang. 2056. Tumalikod si Beckett at naglakad palayo. Gayunpaman, naramdaman ni Wang na sa bawat hakbang niya, bumibigat ang kanyang katawan. Sa wakas, nang marating niya ang ika-5 hakbang, hindi na ito makontrol ni Beckett. Poof! Isang subo ng dugo ang nag-spray ng 12-12 metro ang layo, tulad ng isang fountain sa isang partikular na parisukat. Ah! Nabuhusan ng dugo at nanlumo ang ilan sa mga manunood na malapit sa kanya. Gusto ni Beckett na mamatay sa sandaling ito, gusto niyang maging sapat ang lakas para samukan ng dugo nang makarating siya sa isang lugar kung saan walang tao, ngunit hindi niya inaasahan na ang paglipat ni Lance ay nagkaroon ng napakalakas na resulta kaya hindi niya magawa. Kontrolin ito pagkatapos lamang ng 5 hakbang. Pagkatapos ng pagbuga ng dugo, ang mga binti ni Beckett ay nanghina at wala na siyang lakas na maglakad. Nagulat ang audience. Sinabi ni Lance, Beckett, wala ka namang sakit sa tiyan, kung hindi, paano mo ipapaliwanag itong subo ng dugo na isinuka mo lang? Si Beckett ay walang masabi sa sandaling ito, dahil natalo ng husto, hindi na nakakumbinsi na makipagtalo na sumakit ang kanyang tiyan. Brendan, ikaw. Namula ang mukha ni Beckett habang nakatingin kay Lance. Beckett? Kung lalaki ka pa, tuparin mo ang iyong pangako, kung hindi, sige, ako, Zabel, hinding-hindi kita pipilitin, Palam. Pagkasabi noon, direktang lumipad si Lance, hindi alintana kung sinampal niya ang sarili niya o hindi. Gayunpaman, ang lahat ng mga manunood ay nakatingin kay Beckett, talagang gustong patayin ni Beckett si Lance ngayon, sinabi na ni Lance ang kanyang mga salita dito sa publiko, lahat ay nakatingin sa kanya, kung hindi siya sumampal, siya ay, isang lalaki. Sigaw ni Beckett, sumisigaw, Brendan, hintayin mo ako. Pagkatapos sumigaw, itinaas ni Beckett ang kanyang sampal gamit ang drum at sinampal ang sarili ng 10 beses. Pagkatapos ng paghampas, tiningnan ni Beckett ang umaalis na likod ni Lance, ang kanyang mga mata ay namumula, at ang kahihiyang ito, nanumpa siyang hindi titigil hanggat hindi siya nagde-double pabalik noong isang araw. Sa kasamaang palad, hindi bumalik si Lance. Ilang sandali, nag-uusap ang mga manunood, nakatingin sa likuran ni Lance, hindi mabilang na mga batang babae ang nagpakita ng kanilang mga mata na nagmamasid.
Ang ilang mga batang babae ay napuno pa ng nymphomania habang sinasabi nila, napakahusay kung ito ay aking lalaki. Rendan, ikaw ang aking lalaking Diyos. Nagkaroon ng lahat ng uri ng mga babae. Si Star, na naroon pa rin, ay tumawa ng walang salita nang makita niya ang mga babaeng nanliligaw kay Lance. Gayunpaman, totoo rin na si Star ay lubos na humanga kay Lance, at na si Lance ay mas malakas kaysa sa inaasahan ni Star. Siyempre, hindi masyadong inisip ni Starshing ang aspetong iyon, sa kanyang isipan, si Lance ay isang tungkulin tulad ng kanyang nakatatandang kapatid. Sa karamihan ng tao, hindi komportable si Gwande na makita si Lance na mas malakas kaysa sa inaasahan niya. Bumalik si Lance sa tirahan ni Master Sia. Bumalik. Well, medyo na-delay. Ngayon lang sa ring, magaling ka na. Nakangiting sabi ni Master Imaha. Nakita mo rin. Tama. Oh, so paano bumalik ka sa harapan ko? Kakaiba ba iyon? Hehe, hindi naman kakaiba. Rendan, mukhang tama na kunin kita bilang aking disipulo, na nakakapagpino ng mga table tasks pati na rin sa pakikipaglaban, walang gaanong henyo sa antas na ito sa mundo, kung magpakita ka pa ng kaunti sa Immortal Peel. Conference, ang walang katulad na pangalan ng iyong Renden ay tiyak nakakalat sa buong kontinente ng Upper Feian. Sabi ni Master Sia. Sinabi ni Lance, natatakot ako na maaaring hindi iyon ang mangyayari, maliban kung, matatalo ko ang nangungunang 10 mid-human immortals. Nagtanong si Master Sia, kung gayon, matatalo mo ba ang nangungunang 10? Sinabi ni Lance, ito ay isang piraso ng cake. Nagulat si Master Sia, hindi inaasahan na si Lance ay magiging ganoon kasarili. Liham. Dahil nagawa mong lubos na humanga ang lahat sa mga tuntunin ng iyong lakas, naisip ko na ang iyong katanyagan ay higit na hihigit sa Upper Fellows, kaya dahil ito ay isang piraso ng cake, bakit hindi ituloy at homanin ito? Nagsisimula ito sa ika-10 na sa kalagitnaan ng Human Immortal Rankings. Sa pagkakaalam ko, hindi nagbago ang top 10 sa Mid-Human Immortal Ranking list sa loob ng mahigit 3,000 taon. Sa madaling salita, ang kasalukuyang nangungunang 10 tao sa Mid-Human Immortal Ranking na listahan ay lahat ng mga veteranong powerhouse na nang ibabaw sa listahan ng higit sa 3,000 taon. Tama, kung magtagumpay ka sa iyong hamon at matalo ang isa sa kanila, mayayanig mo ang buong kontinente. Lihim na gumalaw ang puso ni Lance, sa katunayan, ang isang rango na hindi nagbago ng mahigit 3,000 taon sa hegemony list ay talagang magugulat kung papatayin ni Lance ang isa sa kanila. Sa kasalukuyan, ang katanyagan ni Lance ay kumalat lamang sa ilang maliliit na taong bayan at ilang marangal na anak na lalaki at babae, at walang sinuman sa tunay na henyo na bilog ng Upper Fellows Continent ang nakakaalam tungkol kay Lance. Let me think. Sabi ni Lance. Siyempre, walang pagmamadali. Kung tutuusin, ang paghahamon ng iba, may karapatan silang patayin ka, at ang hindi matagumpay na hamon ay nangangahulugan ng kamatayan. Nang gabing iyon, dumating ang isa sa mga batang babae ni Star upang imbitahan si Lance. Mr. Zabel, iniimbitahan ka ni Star sa isang night banquet. Good, maliligo na ako at aalis na ako. Okay. Naligo si Lance, nagpalit ng malinis na damit, at agad na pumunta sa kinaroroonan ni Starshing. Pagkatapos ng lahat, ang parehong tirahan ay hindi kalayuan. Sa isang gazebo, naghanda si Starshing ng isang piging at naghihintay na dumating si Lance. Miss Starshing. Lance, dumating ka na sa wakas, mamamatay ako sa gutom kapag hindi ka dumating. Haha, nagbibiro talaga si Miss Starshing, paanong nagugutom ang isang diwata? Please sit down. Just call me by my name from now on, hindi na kailangang maging magalang. Kailangan pa rin ang tamang paggalang. Tumanggi si Lance, dahil alam ni Lance na kahit na ang ilang malalakas na Earth Immortals ay kailangang magalang na tawagin siyang Miss Starshing, kung direktang tawagin siya ni Lance sa kanyang pangalan, kahit na walang pakialam si Starshing. Ngunit paano kung marinig ng ibang mga tao sa Shing Clan? Baka turuan si Lance ng ilang mga aralin. Mag-ayos ka. Ang iyong pagganap ngayon ay nalampasan ng aking mga inaasahan, Lance, sa wakas ay nauunawaan ko na ngayon kung gaano kahanga-hanga ang iyong nagawa mula sa pagiging isang mortal na kasinghina ng langgam sa unang ranggo tungo sa pagiging isang immortal.
Marahil, ang iyong nahijitin pa ako ng pambihira. Masyadong magalang si Miss Starshing, hindi ako kasing galing ng sinasabi mo. Lance, ano ang itinuro sa iyo ng hinalinhan ng Devil King, ngunit ang silence art? Tama. Tumango si Lance. Sabi ni Miss Star, kailan mo ito ipinasa? Ipinasa ito sa akin kaagad pagkarating ko sa Immortal Realm. Sa madaling salita, ipinasa niya ito sa iyo noong nasa unang bahagi ka pa lamang ng human immortality. Oo. Tapos natutunan mo. Siyempre, ngayong natapos ko na ang pagsasanay sa lahat ng spell sa unang layer, magkakaroon ako ng Senior Demon King, ituro sa akin ang pangalawang layer sa ibang araw. Ang hindi napansin ni Lance ay ang mukha ni Star ay nagbabago ng ilang beses sa sandaling ito. Tama, Miss Star. Dapat ay natutunan mo rin ang spell na ito, dapat ay nasanay mo na silang lahat hanggang sa ikalawang antas o mas mataas pa. Tanong ni Lance. Nagulat sandali, medyo nahihirapang sinabi ni Star, sabihin ang totoo, katatapos ko lang magsanay sa unang antas. Paano na, nasa premortal immortal stage ka na, at ganyan ka nakatanda. Si Star ay sinabi ni Lance, na medyo hindi makakita ng sinuman. Mapait na ngumiti si Star, kaya't lubos kong nauunawaan kung gaano ka pambihira para sa iyo na mapunta mula sa pagiging isang mortal, tungo sa pagiging isang immortal. 2057. Sabihin sa katotohanan, itinuro sa akin ng Senior Demon King ang ikalawang antas ng Silence Technique, ilang taon lang ang nakalipas, ipinasa ng Demon King ang tatlong divine na kakayahan ng ikalawang antas, at ako pa rin, maging ang kahulugan ng unang banal na kakayahan. Hindi pa rin naiintindihan. Medyo nahihiyang sabihin ni Star, naisip niya na siya man lang ay isang pag-iral na hindi pa kayang hawakan ni Lance, ngunit hindi niya inaasahan na hindi siya masyadong nangunguna. Lance sa mga tuntunin ng mahika. Normal lang na hindi maintindihan ang ibig sabihin, nagsisimula pa lang din ako sinabi ng Demon King na aabutin ako ng hindi bababa sa 100,000 taon upang may sigawa ang tatlong mahiwagang kapangyarihan ng ikalawang antas. Napakahirap niyan, 100,000 taon. Ngayong natapos mo na rin ang pagsasanay sa unang layer, kung gusto mo ring matutunan ang pangalawang layer, maaari ko itong ituro sa iyo. Si Lance ay abala na tumango, oo. Ang dahilan kung bakit gustong ituro ito ni Star kay Lance ay upang makita kung talagang ganoon kataas ang pangunawa ni Lance, upang makita kung gaano kahusay na naiintindihan ni Lance ang pangalawang layer ng mga mahiwagang spell. Nang makipag-duel ngayon si Lance, nalaman ni Star, tila ang silence art na ginawa ni Lance ay bahagyang mas makapangyarihan kaysa sa kanyang ginawa, at inisip kong ito ay isang ilusyon. Napakabilis, itinuro ni Star ang unang tatlong avatar ng ikalawang antas kay Lance, silang lahat. Ang unang tatlong avatar na ito ay tinawag na Great Escapement Method, ang Great Suppression Method, at ang Great Domain Technique. Ang tatlong avatar spell na ito, narinig ko na napakalakas nila, lalo na ang Great Domain Art, nakahanga-hanga lang. Nakuha ni Lance ang avatar spell at na-preview ito, talagang napakahirap, hindi nakakagulat na hindi pa naiintindihan ni Starshing ang kahulugan. Gayunpaman, hindi ito umabot sa antas ng pagiging ganap na hindi maintindihan. Ipinikit ni Lance ang kanyang mga mata ng hindi namamalayan, dahil sa sandaling nagsimula na siya, tila nakalimutan na ni Lance ang lahat at hindi na niya mapigilan. Hindi rin inistorbo ni Star si Lance at ipinikit din niya ang kanyang mga mata. Kaya lang, magkatapat silang umupo, at hindi nagtagal, sumapit ang bukang liwayway, ngunit natili silang tahimik. Tapos madilim na naman. Dumating si Master Sia para hanapin si Lance, ngunit nang makita niya sina Lance at Starshing na nakaupo roon na hindi gumagalaw, hindi siya umakyat para istorbohin sila. Hindi ko alam kung gaano katagal, ngunit binuksan ni Lance ang kanyang mga mata. Naramdaman ni Star na nagising si Lance at nagmulat din ang kanyang mga mata. Kamusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Starro. Sinabi ni Lance, mahirap talaga. Ilang taon ko na itong naiintindihan, at bagamat hindi ko pa ito naiintindihan, medyo pamilyar ako dito, kaya maaari mo akong tanungin kung hindi mo ito naiintindihan. Sabi ni Star. Sinabi ni Lance, wala kang napala sa mga nakalipas na araw.
10 araw at 10 gabi kaming nakaupo dito. 10 araw at 10 gabi pa lang, ano ang mapapala mo, itong pangalawang layer, halos 10,000 taon na. Sinabi ni Lance, sabihin sa katotohanan, ang unang banal na kakayahan ng pangalawang layer, ang Great Escapement, nasanay na ako. Ano? Tumayo si Starshington sa kanyang upuan. Oo, napag-practicean ko na. Sus, imposible iyon. Nagtaka pa si Starshing kung peke ba ang pagsasanay ni Lance, 10 araw at gabi pa lang mula nang matapos niya ang kanyang unang avatar. Hehe, salamat Miss Star sa pagtuturo sa akin, kung hindi, hindi ko malalaman kung kailan ako hahanapin ng Devil King. Ang Great Escapement Technique na ito ay tunay na mapangapi at mabangis, dapat wala akong kalaban sa gitnang yugto ng Human Immortal, o kahit na, sa huling yugto ng Human Immortal, mayroon akong kapangyarihan na lumaban. Si Lance ay may tiwala, syempre, kung si Lance ay nagsasanay ng pangalawang avatar, ang Great Suppression Method at ang ikatlong Great Realm Technique, kung gayon si Lance ay tiyak na magiging kayang talunin ang late Human Immortal. Bagamat may isang araw na pagkakaiba sa kaharian. Ang pamamaraang ito ay naging isang araw na mas malakas, at ang agwat sa kaharian ay maaaring may ugnay. Hindi mailarawan ni Star kung paano siya tumingin kay Lance. Tumayo si Lance at ngumiti, naantala na ito ng 10 araw, hindi na ako makakapagpaliban pa, kailangan kong pumunta para pinuhin ang mga table tasks, ang Immortal Peel Conference ay gaganapin sa loob ng ilang araw. Miss Starshing, pagkatapos ay aalis muna ako Oh. Titig na titig si Star sa pag-alis ni Lance. Pagkaraan lamang ng mahabang panahon ay bumalik si Star sa kanyang katinoan at sinabi sa kanyang puso, Hari ng demonyo, anong uri ng tao ang natagpuan mo sa akin, bakit napakalakas ng kanyang pangunawa? Ito ay hindi isang tao. Ang talento at pag-unawa ay nasa itaas na ng antas na iyon sa Upper Fellows Island, ngunit kung ikukumpara kay Lance, simple lang ako. Hindi man lang ito mailarawan ni Starshing. Sa katunayan, si Lance mismo ay hindi alam kung bakit, siya ay partikular na may talino sa lugar na ito mula pa noong siya ay bata, ito ay mahirap pa rin, sa nakaraan, sa mortal na kaharian, isang martial arts book na mas mahirap sanayin. Binasa ito ni Lance minsan at kalahati nito ay na-practice, parang naglalaro. Posible kaya na si Lance ay nagtataglay ng napakaliit na pangunawa, talagang may nakatagong sikreto kahit si Lance mismo ay hindi alam. Bumalik si Lance sa master ngayong tag-init. Guro. Rendan, ano ang ginagawa mo kay Miss Starshing, bakit ang tagal mong bumalik, ang Immortal Peel Conference ay magsisimula sa loob ng 10 araw. Nagpa-practice kami ng spell, 10 araw at gabi bago namin malalaman. Sige. Bilasan mo at maghanda para sa Immortal Peel Conference, the rest, maghintay hanggang matapos ang conference. Okay. Agad na itinapon ni Lance ang kanyang sarili sa Immortal Peel, pinag-aralan ito, si Lance ay mukhang walang katulad na nakatutok muli, at siya rin ay napakahenyo sa bagay na ito. Kinabukasan, nakatanggap ng sulat si Master Sia. Rendan, isang sulat mula sa iyo. Sinong nagbigay nito sa akin? Hindi ko alam, pinadala ito ng tagayang residence. Alam agad ni Lance kung sino iyon, tiyak na si Stacy iyon. Gaya ng inaasahan, puno ng sama ng loob ang liham ni Stacy. Hindi pa nakikita ni Lance si Stacy simula noong dumating siya sa Upper Fifian Continent, at hindi na rin niya hinanap si Stacy, kaya sobrang nami-miss siya ni Stacy. Sa makatuwid, si Stacy ay nagsumikap ng husto upang sa wakas ay magpadala ng isang sulat na ipapadala sa loob ng Shing Clan sa tulong ng kanyang tiyuhin. Kung hindi nakita ni Lance ang sulat, halos makalimutan na niya ang tungkol sa babae. Puntahan mo na lang siya. Sabi ni Lance sa Panginoon ngayong tag-araw, Guro, hindi ako magdedalisay ng ilang araw, walang silbi na pansamantalang hawakan ang mga paa ni Buddha, magpahinga ng ilang araw at pagkatapos ay masayang sumali sa Immortal Peel Conference. Fine, relax. Pagkatapos ay pupunta ako sa Yangfo, hindi ako babalik ng ilang araw. Sabi ni Lance. Well, be safe.
Agad na umalis si Lance upang pumunta sa Young Residence. Orihinal na ayaw ni Lance na pumunta sa Young Residence, ngunit para sa kapakanan ni Stacy, si Lance ay nag-aatubili na pumunta doon, kahit na nagbigay siya ng respeto sa Stacy. Oo nga pala, halos isang buwan na ang nakalipas mula noong dumating siya sa Upper Fayama Island, at hindi ko alam kung nakilala na ni Prinsesa Megan ang makapangyarihang taong iyon sa isang blind date. Nakita ni Lance si Megan na mukhang hindi niya gusto si Lance, at gusto rin niyang makita kung ano ang napakalakas ng blind date na iyon na naging dahilan upang ang walang kabuluhang babae ni Megan ay napunta mula sa lihim na pag-ibig kay Lance tungo sa pagmamaliit kay Lance. Hindi nagtagal, dumating si Lance sa tirahan ni Yang. Bihira para kay Lance na maging sobrang relaxed, kaya nanatili siya sa Young Residence sa mga susunod na araw para magpahinga hanggang sa magsimula ang Immortal Peel Conference. 2058. Tumigil ka, anong lalaki? Hindi mo man lang ba kilala ang anak ko? Dog stuff. Hinarang si Lance ng dalawang walang utang na loob na katulong sa sandaling pumasok siya sa gate ng residence ng Yang. Sa sandaling iyon, tumakbo palabas si Stacy mula sa loob at tuwang-tuwa na sumigaw, asawa. Stacy. Asawa. Masayang niyakap ni na Lance at Stacy ang isa't isa. Asawa, nakuha mo ba ang sulat ko? Oo, pasensya na. Masyado kasi akong naging abala sa alchemy nitong mga araw na ito kaya hindi ako nakapunta para makita ka. Ayos lang. Nakikita mo ang sama ng loob sa iyong sulat, sinabi mo pa rin na okay lang, siya nga pala, dumating ka ba noong araw na iyon nang lumaban ako sa Bruno ng Wang Ai at palanggana ng Wang? Of course I have, ilang araw na kitang hinihintay doon. Kung ganoon, bakit hindi ka lumabas sa akin? Masyado kang umalis. Sige, pasok na tayo. Si Lance at Stacy, maliwanag at bukas, ay pumasok sa loob. Nagtanong si Lance, by the way, may blind date na ba si Megan? Hindi pa. Bakit ang tagal? Sinabi ng tiyuhin ko na hindi pa dumarating ang apoy, at hindi pa natin mapupuntahan ang taong iyon, o mataas ang rate ng pagkabigo. Sa ngayon, walang nakakaalam na dumating na si Megan sa Upper Felosian Continent, at yun. Hindi umaalis si Meng sa tirahan nitong mga araw na ito. Dumating si Lance sa tinitirhan ni Stacy, sa isang bulwagan, nakita ni Lance si Megan na nagbabasa ng libro doon, na mukhang isang napakababaeng babae. Nakita ni Megan si Lance, ibinaba ang libro at sinabing, nandito ka na, napakatagal na, sa wakas ay handa ka ng puntahan ang kapatid ko, akala ko nakalimutan mo na pinakasalan mo si Stacy. Sinabi ni Lance, Megan, nakikita mo kung paano mo hawak ang isang libro sa iyong kamay ngunit ang iyong puso ay hindi nahuhulog dito, sa palagay ko ay naghihintay ka ng sabik at hindi ka makapaghintay na makilala ang isang tao ng mas maaga. Ano bang pakialam mo? Ngumuso si Megan. Sinabi ni Lance, ito ay talagang isang araw ng utang. Anong ibig mong sabihin? Naramdaman ni Megan na parang pinapagalitan siya ni Lance, ngunit hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito. Wala itong ibig sabihin. Sinabi ni Lance kay yun Violet, Violet, pumasok ka sa iyong silid. Ah, bakit? Nagulat si Stacy, hinayla siya ni Lance papasok sa kanyang kwarto, sina Stacy at Megan, silang dalawa, ay nakaayos na manatili dito, ang kanilang mga silid, sa kaliwa at kanan ng bulwagan, ang hindi malaki ang bulwagan, napaka-shake. Sumimangot si Megan at nagpatuloy sa pagbabasa, ngunit pagkatapos ng wala pang 10 minuto ng pagbabasa, naramdaman ni Megan ang isang kakaibang tunog na nagmumula sa silid ni Stacy. Hindi man lang naisip ni Megan na gagawa sila ng anuman sa sikat ng araw, at si Megan ay medyo purong babae pa rin, at hindi nag-iisip ng isang paraan o iba pa. Cloud Violet, okay ka lang. Akala ni Megan ay binubuli ni Lance si Stacy. Ah, okay lang ako. Nagpanik si Stacy at tumugon. Kung ganoon, bakit parang nahihirapan ka? Ako, nagsasanay ako ng aking gang. Si Stacy na nasa silid ay hindi nakaimik, nasaan ang masakit na tunog na kanyang ginagawa. Si Stacy ay abala sa pagtitig kay Lance, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Halos isang buwan na hindi nakita ni Lance si Stacy, kaya natural na hindi niya mapigilan ang sarili niya nang makilala siya.
Sa oras na ito, nakita ni Megan na may mga kakaibang tunog pa rin na ibinubuga, at hindi na masyadong nag-isip tungkol dito, lumakad at itinulak ang pinto ni Stacy upang makita kung anong uri ng gang ang ginagawa. Ah! Nakita ni Megan ang isang eksena sa loob ng bahay, si Megan ay tulala. Ah! Sigaw din ni Stacy. Nanlumo din si Lance, at sinabi kay Megan na tulala na nakatitig doon, gusto mo mang pumasok o lumabas, kung gusto mong pumasok at maglaro ng magkasama, mangyaring pumasok. Kung ayaw mo, pumasok ka at makipaglaro, pagkatapos ay pakisara kaagad ang pinto at huwag mo akong istorbohin. Bang! Abala si Megan sa pagsara ng pinto at pagtakbo pabalik sa kwarto niya, pulang-pula ang mukha niya. Tumatak sa isip niya ang eksenang nakita niya, at parang hindi niya mabura, sobra ang impact sa kanya. Mahusay. Sa sandaling ito, bumulong si Stacy, kasalanan mo ang lahat, paano mo makikilala ang mga tao ngayon? Sino ang nakakaalam na napakasungit niya, papasok siya. Sinabi ni Lance na walang pakialam si Lance. Hindi rin alam ni Megan bago siya pumasok. Lahat tayo matanda, anong meron? Habang iniisip ito ni Megan, lalo siyang nagagalit, naramdaman niyang nadumisan ni Lance ang kanyang kadalisayan, ngunit kung pag-uusapan ang kadalisayan, biglang naalala ni Megan na ang kanyang unang halik ay kinuha na ni Lance noon. Damn it, this bastard. Gusto talagang turuan ni Megan ng leksyon si Lance, ngunit, muli, sa ibabaw ng mukha ni Stacy, sobrang nanlumo si Megan. Bagamat si Megan mismo ang nagtulak ng pinto, ngunit hindi na siya nirerespeto ni Lance sa pamamagitan ng paggawa niyan sa bahay sa sikat ng araw. Makalipas ang isang oras, lumabas si Lance sa silid. Galit na tinitig siya ni Megan sa bulwagan. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin, kung gusto mo akong purihin sa pagiging gwapo mo, sabihin mo lang. Sabi ni Lance. Rendan, napakalayo mo na. Galit na sabi ni Megan. Sobra ako. Parang nag-barge ka mag-isa, tsaka nakita mo yung couple natin na may ginagawa, kami yung nagdusa, hindi ka nag-sorry sa amin, tapos ganun pa rin ang tono mo. Lumabas si Stacy mula sa silid, na nahihiya at sinabing, Megan, pasensya na. Umiling si Megan. Sa sandaling ito, may dumating na katulong. Miss Stacy, nag-set up ang master ng handaan at inimbitahan si Mr. Zabel na pumunta at uminom. Nagulat si Lance, imbitahan mo ako. Oo. Sumikat ang araw sa kanluran, pero niyaya mo ako, Terena, huwag kang kumain ng wala lang. Agad na pumunta si Lance. Sinabi ni Stacy kay Megan, Megan, gusto mo bang sumama sa akin? Huwag kang pumunta. Si Stacy ay may galit pa rin sa kanyang puso, na dinungisan ang kanyang kadalisayan, gayunpaman, si Megan ay nalilito sa loob, bakit biglang inimbitahan ng tiyuhin ni Stacy si Lance sa hapunan, bago ang tiyuhin ni Stacy ay labis na hindi nagustuhan si Lance. Sa pag-iisip nito, sinabi ni Megan, kalimutan mo na, pupunta rin ako. Sa sandaling ito, sa isang tame time na bulwagan ng tirahan ng Yang, hinihintay ni Erlong Yang si Lance na dumating. Bilang karagdagan kay Erlong Yang, may ilan pang mga anak na lalaki at babae ng Yang Mansion. Kapag dumating si Renden mamaya, maging magalang kayong lahat sa kanya, maganda ang relasyon niya kay Star Shing ng Shing Clan, at apprentice na rin siya kay Master Jin Xia, at ngayon hindi na siya dati, isa na siyang mid-human. Walang kamatayang pinapalitan si Becket Wang bilang isang nangungunang 100 henyo. Sabi ni Erlong Yang. Oh! Tumango ang ilang pinsan ni Stacy, lahat sila ay nagsaselo sa loob, ngunit hindi dapat ipagkait. Hindi nagtagal, dumating si Lance. Pamangkin Zabel, nandito ka na. Sabi ni Erlong Yang na may masikasong mukha. Talagang nag-imbite sa akin sa hapunan, naisip ko na, kung pupunta ako upang manatili dito ng ilang araw, mabubuwal ako at handa akong mamatay. Sabi ni Lance na nakatingin sa malaking mesa na puno ng alak at pagkain. Naku, nagbibiro ang pamangkin Zabel, ngayon sa talento mo, paano tayo maglalakas loob, tsaka, asawa ka na ni Stacy, kapamilya ka na. May mga lugar noon na hindi tayo nag-entertain ng maayos, sana. Hindi ito maaalala ng pamangkin na si Zabel. Sabi ni Erlong Yang. Oo, Renden, sana ay managot ka sa mga lugar na nakasakit sa iyo noong nakaraan, ipaghahain kita ng baso ng alak na ito.
Itinaas ng pinsan ni Stacy na si Fenyang ang kanyang baso ng alak at sinabi. 2059. Nakita ni Lance na magalang sila, ayos lang, tutal wala namang malaking festival, bukod pa, hindi nila tinitingnan ang mukha ng monghe para makita ang mukha ng Buddha, tutal kamag-anak sila ni Stacy. Dumating din sina Megan at Stacy at sumama sa handaan. Alam lang ni Megan na si Lance ay konektado sa Shing Clan at sumamba sa ikatlong antas na Immortal Pill Master. Nang malaman niya ito, nakaramdam si Megan ng kaunting lasa sa loob, at hindi niya alam na ang taong makakatagpo niya sa isang blind date sa loob ng ilang araw, at ang kanyang katayuan, ay makakapag-spike kay Lance. Ilang kalye. Ang unang bagay na kailangan mong gawin ay tingnan ito. Sinabi ni Erlong Yang kay Lance, pamangkin Zabel, hindi pa kita na ipakilala ng maayos, ngunit ngayon ay ipapakilala kita ng maayos. Ito ang aking anak, Fenyang. Ito ang aking anak, si Yulu Yang, at ito ang aking anak na babae, Catherine. Isa-isang ipinakilala ni Erlong Yang ang ilang mga anak na lalaki at babae na naruroon. Dahil gusto niyang ayusin ang relasyon kay Lance, natural na kailangan niyang ipakilala ang kanyang anak kay Lance, para maging kaibigan siya sa hinaharap. Isa-isa silang binati ni Lance. Dati, maliban sa tinatawag na Fenyang, hindi siya pamilyar sa alinman sa mga ito at hindi siya tumingin sa kanila ng maayos. Natuklasan ni Lance na sa maraming anak ni Erlong Yang, maliban sa isang babaeng nagngangalang Catherine, lahat sila ay katamtaman ang hitsura. Ang Catherine na iyon, na 3 beses na kamukha ni Stacy, na may magandang mukha at figure, ilang sulyap sa kanya si Lance. Ngumiti si Erlong Yang, ang pamangkin na si Zabel, ang aking anak na babae, si Catherine, ay kasalukuyang nagpapalaki sa akin. Oh, si Miss Catherine, napakagaling ba? Hahaha, hindi naman masama ang talento ni Catherine, pero hindi iyon ang pangunahing bagay. Ang pangunahing bagay ay engaged na si Catherine sa isang napakatalentadong tao. To tell the truth, the one who is currently in the middle human immortal stage and ang ika-9 na ranggo ay ang nobya ni Catherine. Sabi ni Erlong Yang na may mapang-asar na mukha, na may hinala na sinasadyang sabihin kay Lance at nagpapanggap na kalaban sa harap ni Lance. Oh, ang ika-9 na ranggo sa kalagitnaan ng human immortal oo nga. Nakipagtulungan si Lance sa ngunit ang puso ni Lance ay medyo nakakadismaya, masasabi na ngayon ni Lance na wala ng kalaban sa gitnang yugto ng human immortal, hindi banggitin ang mga nasa ika-9 na ranggo, kahit na ang mga ranggo ng 1 hanggang 9 ay idagdag ng sama-sama, hindi sila ang magiging kalaban ni Lance. Hindi ito ang suntok ni Lance, si Lance ay nag-practice ng unang banal na kakayahan ng ikalawang antas ng silence technique, ang Great Escapement, ang parehong antas ay simpleng pagdurog, kahit na ito ay isang antas na mas mataas, late human immortal, Lance nagkaroon ng kapangyarihang lumaban. Tila nasiyahan si Erlong Yang at ngumiti, pamangkin Zabel, natalo mo si Beckett, nasa top 100 ka sa kalagitnaan ng human immortal stage. Itinuturing ka ng magaling. Salamat. Oh, sa hinaharap, kung mayroon kang anumang bagay na hindi mo naiintindihan, maaari ka ring pumunta at makipag-usap sa kasintahang Catherine, sa palagay ko ay hindi magiging mahirap para kay Yovan Wu nagabayan ka para sa ilang mga pangungusap, nakikita bilang ang relasyon ni Catherine at Stacy. Haha, buti naman. Pare, huwag mong sabihin. Sabi ni Catherine na may nahihiya na mukha. Habang kumain sila, biglang dumating ang housekeeper ng Yang House. Master, grabe, may malaking nangyari. Malakas na sabi ng kasambahay. Anong malaking bagay ang nangyari? Ang pamilya Wu ay nagpadala ng isang tao, upang bawiin ang kasal. Ano? Tumayo kaagad si Erlong Yang pagkarinig niya. Nagulat din si Lance, ang pamilya Wu. Divorce. Hindi kaya ang Fianca karapatang ari ni Catherine na mukhang proud kay Erlong Yang, di ba? Wow! Sa sumunod na segundo, biglang sumigaw si Catherine. Tiningnan ni Lance si Catherine na iyon, at sigurado, ang Fianca karapatang ari niya talaga na iyon ang umatras sa kasal. Paano nangyari ito? Ang pamilya Yang ay abala. Sinabi ni Erlong Yang, nasaan ang pamilya Wu? Nasa main hall ngayon ang pamilya Wu. Sabi ng housekeeper.
Tiningnan ni Erlong Yang ang umiiyak niyang anak at sinabing, Catherine, huwag kang mag-alala pa, pupuntahan ko kung ano ang nangyayari, baka may hindi pagkakaunawaan, linawin mo lang. Pare, ayaw na sa akin ni Yovonwo, hindi na mabubuhay ang anak ko, so. Umiyak ang babaeng tinatawag na Catherine, una sa lahat, hindi lang ang reputasyon ng pamilya ng kanyang anak, kundi pati na rin ang pagmamahal niya kay Yovonwo, she was so fond of him, napakahirap iwanan. Kalokohan, huwag mo munang isipin ito sa ngayon, magiging maayos na ito kapag malinaw na ang hindi pagkakaunawaan. Natarante si Erlong Yang at umalis sa handaan, dumiretso sa pangunahing bulwagan. Ang mga pinsan ni Stacy ay nababalisa din, ano ang ibig sabihin ng pamilya Wo, bakit ka humiwalay sa kasal ng maayos, Catherine, isipin mo ang sarili mo, may nagawa ka bang mali sa isang tao I didn't. I love him too late. How could I do something wrong to him? Naiiyak na sabi ni Catherine. Si Stacy ay abala sa pag-aaliw, Sister Catherine, huwag ka nang umiyak, malalaman mo ang dahilan. Sa sandaling ito, si Lance ay may nahihiyang ekspresyon sa gilid, ngayon lang, ipinagmamalaki ng pamilya ni Erlong Yang ang kasintahang si Catherine, na nasa ika-9 na ranggo, at nagpakitang gilas kay Lance. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang mga tao ay dumating upang umatras. Ang kanilang pagsasama, ito ba, ayon sa alamat, nagpapanggap na tinamaan ng kidlat. Sinabi ni Fenyang, Tara, pumunta tayo sa bulwagan at tingnan. Pagkasabi nito, tumingin si Fenyang kay Lance at sinabing, Brother Zabel, maglaan ka ng oras para kumain. Oh, ayos lang, abala ka. Sabi ni Lance. Umalis din ang mga pinsan ni Stacy, at maging si Catherine ay umalis na umiiyak. Sa restaurant, tanging sina Lance, Stacy, at Megan lang ang natira. Nagkatinginan silang tatlo. Sinabi ni Lance, Stacy, alam mo ba kung ano ang nangyayari? Ngayon lang si Catherine na iyon. Hindi ko alam kung bakit, ngunit talagang gusto ng pinsan ko ang kanyang kasintahan, at, tulad ng makikita mo, ang pamilya ng aking tiyuhin ay lubos na gusto si Yovonwo, at iniisip na si Catherine ay pinakasalan at ipinagmamalaki ito. Hindi ko inaasahan na aalis siya sa kasal. Sinabi ni Lance, paano kung pupunta din tayo sa pangunahing bulwagan para makita kung ano ang nangyayari? Agad na sinabi ni Megan, huwag kang pumunta, ito ang kanilang pamilya, at tiyak na ayaw nilang malaman ng mga tagalabas ang tungkol sa ganitong bagay. Ngayon lang nang umalis si Fenyang, hindi niya direktang sinabi sa iyo na kumain ng dahan-dahan dito. Ang implikasyon ay hindi tayo dapat sumunod. Damn, ngayon lang sinabi ni Fenyang na dahan-dahan akong kumain, iyon ba ang ibig niyang sabihin? Kalokohan. Naisip ni Lance na si Fenyang ay napakagalang at nag-aalala kay Lance pagkatapos ng isang malaking insidente sa bahay. Sinabi ni Stacy daw, kung ganoon, huwag na tayong umalis, tapusin na natin ang pagkain at bumalik sa ating tinitirhan. Ngumiti si Lance kay Ellie at sinabing, sige, babalik tayo pagkatapos kumain at magpapatuloy. Ang mga mata ni Lance ay malabo habang sinasabi niya kay Stacy, syempre, si Lance ay sadyang nagalit kay Megan. Nagbanta si Meganton, Brendan, kung maglakas loob kang hiyain muli ako, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Lance trailed off. Tinatawag din niya na humiliating yo, talagang nagdududa ako na natatakot ka na hindi mo mapipigilan ang iyong sarili. Ikaw. Si Stacy ay abala sa pagsasabing, sige, Sister Megan, huwag kang mag-alala, hindi ito mangyayari. Ngumuso si Megan at naglakad palayo. 2060. Pagkaalis ni Megan, nagtanong si Stacy, bakit mo gustong magalit sa kanya? Hindi ko alam kung bakit, parang nagagalit lang ako sa kanya. Hindi alam ni Lance kung bakit ganito, maaaring may nararamdaman pa rin si Lance para kay Megan, at para sa kanya. Kadalasan may nararamdaman pa bago may galit, at may galit pa bago mo gustong magalit sa kanya. Hindi yun masagot ni Lance, marahil. Bumalik si Lance sa kanyang tinitirhan pagkatapos kumain, hindi pumunta sa main hall, dahil ito ay negosyo ng pamilya ng isang tao, kaya huwag masyadong mausisa. Sa gabi, si Lance at Stacy ay nagpapalamig sa isang pavilion.
Hindi nagtagal pagkatapos makipag-chat, ang pinsan ni Stacy na si Faye Yang ay nasa hindi kalayuan. Agad na sumigaw si Stacy, "Pinsan Faye Yang, nandito ka rin." "Ah, Pinsan Stacy, nandito rin kayo." Nakita ito ni Faye Yang at lumapit. Tiningnan ni Lance ang hitsura ni Faye Yang, tila hindi siya masaya. Tanong ni Stacy, "Pinsan, naayos na ba ang hindi pagkakaunawaan ni Sister Catherine at ng kanyang kasintahan?" "Ugh, forget about it, motherfucker." Napabuntong hininga si Faye Yang. "What's wrong? Hindi pa ba naaayos ang hindi pagkakaunawaan?" "Bumaba ka, wala namang hindi pagkakaunawaan, anak ng asungot. Masasabi mo ba? Kung hindi mo masabi, kalimutan mo na." Stacy daw. Ang hindi masasabi, malapit na siguro itong kumalat sa buong syudad. Yung Yovenho na yun, umibig siya sa iba, kaya lumayo siya kay Catherine. Hindi pwede. Bagamat hindi niya inaamin sa labi niya, naimbestigahan ko na, binawi ni Yovenho ang kasal niya sa ating Catherine para habulin ang isang babaeng mas makapangyarihan kaysa sa pamilya niya. Itong si Yovenho, walang hiyang tao, paano na si Catherine ngayon? Ano pa nga ba ang magagawa ko, tinanggihan si Catherine, at nandyan pa rin at mukha. Kahit na ang isang lalaki ay tinanggihan, siya ay mawawala ng mukha, lalo na ang isang babae. Paano pa si Catherine ay makakahanap ng kapareha sa hinaharap, alam ng lahat na si Catherine ay diborsyado, iniisip ng iba na may nagawang mali si Catherine sa pamilya Wu. Si Lance ay hindi nagsalita sa gilid, si Lance ay walang masabi, gayunpaman, si Lance ay naramdaman na ang Yovenho na iyon, ay mayroon ding sapat na lakas ng loob, dahil ang Catherine na iyon, na napakagandang tingnan ay nakababa rin. At bawiin ang kanyang kasal. Stacy daw, kung gayon kailangan nating hikayatin si Catherine, talagang natatakot ako na ang pinsan na kapatid na babae ay wala siyang maisip. Oo, kadalasan si Catherine ay isang taong may mahinang karakter. Salamat sa aking ama, siya ay lubos na nasiyahan kay Yovenho noon, iniisip na siya ay nakahanap ng isang karapat-dapat na manugang, ngunit hindi niya inaasahan, sayang, ito ay kaya lang, ano ang silbi ng pag-uusapan ngayon, na hinayaan na maging henyo ang Yovenho na iyon. Nagtanong si Stacy, ano ang mahalaga kung siya ay henyo? Kalokohan, dahil si Yovenho ay isang henyo, kaya naninindigan ito sa pinakamataas na moral, lahat ay nasa panig ni Yovenho, lahat ay nakikinig sa anumang sasabihin ni Yovenho, sinabi ni Yovenho sa labas na si Catherine ay may ginawang mali sa kanya, syempre lahat ay nakikinig. Kay Yovenho, na makikinig sa aming pamilyang Yang. Ngayon syempre, sa labas, lahat sila ay pinapagalitan si Catherine dahil sa hindi niya alam kung paano kumilos, at diborsyado. Ang Yovenho na ito ay masyadong kasuklam-suklam, huwag mong i-blackmail si Catherine ng ganito kahit nabawiin niya ang kanyang kasal. Kung hindi sinabi ni Yovenho, paano pa niya hahabulin ang isang babaeng mas makapangyarihan sa pamilya namin, siguradong sisisihin niya si Catherine, kaya walang magsasabi tungkol sa kanya kung bawiin niya ang kasal niya. Sinabi ni Lance, itong si Yovenho, kahit ako ay hindi ko kayang makita siya, napakagandang babae, bawiin mo lang ang kasal mo, at pumunta pa rin sa pang-blackmail sa mga tao, talagang walang hiya ito sa sukdulan. Naikuyom ni Faye Yang ang magkabilang kamao at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, naiinis lang ako sa pamilya nating Yang, wala tayong henyo na maihahambing kay Yovenho, kung hindi, paano natin siya hahayaan na manguna sa opinyon ng publiko sa direksyon. Sinabi ni Lance, isa lamang na ika-9 na ranggo sa kalagitnaan ng human immortal, at siya ay mayabang tulad nito. Sinabi ni Faye Yang, Brendan, hindi mo talaga naiintindihan, alinman sa nangungunang 10 ranggo ay may hindi mabilang na mga tagahanga, at ang mga nakare ranggo sa malayo ay tiyak na mas malakas sa hinaharap, at walang gustong masaktan sila, kaya ganito ang mundo. Anyway, my sister Yang. Catherine, ang hirap maghugas ng kamay niyan. Sinabi ni Lance, Brother Yang, si Stacy ay babae ko, at si Catherine, na pinsan ni Stacy, kung kailangan mo ng tulong ko, obligado ako. Nako, anong maitutulong mo, pero salamat. Sinabi ni Stacy kay Lance, asawa, maliban kung ang iyong ranggo ay nasa nangungunang 10, marahil, maaari kang tumulong na linawin ito. Sinabi ni Lance, simple lang iyon,
hayaan mong talunin ko ang Yovonwu na iyon, para may na sa buong view ng publiko, pagkatapos ay maaari kong linawin si Miss Catherine. Gulat na sabi ni Fei Niang, Brother Zabel, hindi mo ako banibiro, kung nagbibiro ka para mapasaya ako, hindi na kailangan. Joke? Sige? Stacy? Pabor ka? Lagyan mo ng challenge letter si Yovonwu, bukas ng tanghali, hihintayin ko siyang dumating sa Thunderbolt Ring. Ah, husband, hindi ka naman nagbibiro ah. Seryoso ka? Nagulat si Stacy. Kalokohan, bilasan mo. Ito. Nagulat din si Fei Niang doon. Sinabi ni Lance, kapag nasa ring ako, at tinalo ko si Yovonwu sa dumi, sasabihin ko sa lahat na lumalaban ako para sa kapakanan ni Miss Catherine, at pagkatapos, ibabalik ko sa kanya ang kanyang pagiging inosente, ako huwag isipin na may mas mahusay na paraan kaysa dito. Sinabi ni Fei Niang, Brother Zabel, sigurado ka bang mayroon kang lakas? Kamakailan lang ay nakapasok ka sa gitnang yugto ng Human Immortal. Hahaha, oo, pero mapipigilan ba ako nitong hamanin si Yovonwu? Don't blame me for being long-winded, it's a big deal, sigurado ka bang gusto mo ng hustisya para sa kapatid ko? Kung sakaling matalo ka kay Yovonwu, pero papatayin ka niya. Sabi ni Fei Niang. Tama. Well then, I'm off to place my challenge. Si Fei Niang ay abalang umalis. Nag-aalalang tumingin si Stacy kay Lance. Hinaplos ni Lance ang buhok ni Stacy at sinabing, huwag kang mag-ala. Tumawa si Lance, 1 hanggang 9 na magkakasama, hindi man lang ito sineseryoso ni Lance, hindi pa banggitin ang ika-9. Agad na inutusan ni Fei Niang ang kanyang lingkod na magpadala ng hamon kay Yovonwu, kasabay nito, hayaan ang mga tao na maikalat ang bagay na ito sa lahat ng mga restoran at iba pang mga pampublikong lugar, bukas ang mga manunood, ay dapat na mas marami hanggat maaari, upang ganap na linawin para sa ang kanyang kapatid na babae, syempre, ang saligan ay talagang matatalo ni Lance si Yovonwu. Sa sandaling ito, sa isang boudoir ng tirahan ng Yang, si Catherine ay lumuluha pa rin. Bakit ba napakalupit niya, kung gusto niyang umatras sa kasal, bawiin mo na lang, bakit niya pinipilit na bahiran ang kainosentehan ko? Naiiyak na sabi ni Catherine. Sa oras na ito, isang batang babae ang pumasok at abalang nagsabi, Miss, si Mr. Rendon Zabel, na lumalaban para sa iyo, ay nagbigay ng hamon kay Yovonwu. Ah, sinong sinasabi mo? Rendon, asawa ni Stacy. Bakit niya hahamunin si Yovonwu dahil sa akin? Baliw ba siya? Hindi niya ba alam kung gaano ito kapeligro? Ewan ko sa katulong na ito. Sinabi ni Catherine, hindi ko talaga inaasahan na gagawin niya ito para sa akin, napakaraming kabataang talento ang nagkagusto sa akin at humabol sa akin noong nakaraan, at walang sinuman sa kanila ang handang tumayo para sa akin sa anumang paraan upang ipagtanggol mo ako, ngunit handa siyang tumayo. Kahit na dahil kay Stacy, labis akong nagpapasalamat. Sa tirahan ni Cloud Violet. Gusto mong hamanin si Yovonwu. Tumingin si Megan kay Lance na may katawa-tawang mukha nang malaman niya ito. Tama, kailangan ko pa bang humingi ng permiso mo? Rendon, ipinapayo ko sa iyo na huwag maghanap ng kamatayan, kahit na si Miss Catherine ay talagang maganda, ikaw ay asawa na ni Stacy, kung mayroon kang anumang mga iniisip na hindi mo na dapat maulit, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Natigilan si Lance, ang maruruming tao lang ang may maruruming iniisip, mukha lang ni Stacy ang tinitignan ko. Hindi ako naniniwala, dahil sa mukha ni Stacy, itataya mo ang iyong buhay para patunayan ang pagiging inosente ni Miss Catherine. Ngumuso si Megan, hindi na siya pinansin ni Lance at bumalik sa kanyang silid. Forget what they doing, keep on doing that.